Napasigaw ang mga batang pamangkin ng lalaking yan habang sinusuntok niya ang sariling ina sa Davao Oriental. Ilang beses siyang sinubukang awatin ng mga kaanak. Nahuli kalauna ng 33 taong gulang na suspect. Ayon sa mga pulis, matagal nang may alitan ng mag-ina dahil sa issue sa live-in partner ng suspect. Sinampahan na ng kaso ang lalaki. 3 Pilipino ang kumpirmadong nasawi sa matinding pag-ulan at pagbaha sa United Arab Emirates. May report si Tina Panganiban Perez. Walang habas na bumayo ang hangin. Sa sobrang lakas ng ulan, halos wala nang naaninag sa paligid. Yan ang pinakamatinding pag-ulang naranasan sa United Arab Emirates sa nakalipas na 75 taon ayon sa UAE National Meteorology Center. Ang resulta, malawakang pagbaha. Tumirik tuloy ang ilang sasakyan. May mga natrap pa sa baha, pati ang pusang ito na kumapit na lang sa pinto ng sasakyan para di malubog sa tubig. Kakaiba ang pag-ulan at pagbahang naranasan sa UAE na isang disyerto. Karaniwang kakaunti lang ang pag-ulan doon. You see, we cannot even go out. Ang OFW na si Kaysilin, inabutan ng baha habang nasa trabaho, kaya napilitang suungin ang baha. We went through. Yung mga kasama ko nga sa trabaho na-stuck sa Sheikh Zayed Road hanggang umaga. Oh. Tapos naglakad na lang sila pa uwi. Parang 6-8 hours silang nakastuck doon. Nakitulog muna siya sa kaibigang nakatira malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Oh my God, this is our basement. And the water is almost at the ceiling already. Baha rin ang basement doon. Umuwi si Kaysilin kinabukasan pero kinailangan maglakad ng 1.5 oras dahil sa baha. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na 3 OFW ang nasawi sa baha. 2 ang di nakahinga sa loob ng sasakyan, habang naaksidente naman ang isa. Naipaalam na raw ito sa kaanak ng mga nasawi, pero di pa raw pwedeng sabihin ang pangalan ng lalaki at 2 babae. Giit naman ng UAE National Meteorology Center, hindi sila nag-cloud seeding gaya ng duda ng iba. Dulot daw ang ulan ng low pressure system na posibleng pinalala ng climate change. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 3 araw matapos ipatupad ang ban, ipinatigil ni Pangulong Bongbong Marcos ang paninikit, pagmumulta at pag-i-impound ng mga e-trike, e-bike at iba pang light vehicles sa National Highway sa Metro Manila. Nagbigay siya ng 1 buwang palugit para makapag-adjust ang mga driver at rider. Mabigat din daw ang multang 2,500 pesos. Paparahin lang din daw ang mga e-trike at e-bike para ipaalala at ituro kung saan maaaring dumaan dahil bawal pa rin sila sa National Highway. Paalala ng MMDA, ang pagbabawal sa mga e-trike at e-bike sa mga pangunahing lansangan ay para rin sa kaligtasan ng mga motorista. Bago ilabas ang utos ng Pangulo, nasa 25 e-trikes at e-bikes ang hinila kanina ng MMDA sa iba't ibang lugar. Inamin ni First Lady Liza Araneta Marcos na nagkalamat na ang relasyon niya kay Vice President Sara Duterte. Ang pinag-ugatan niyan, alamin sa report ni Ivan Mayrina. Naging usap-usapan ng ilang beses sa tila hindi pansinan ni na First Lady Liza Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte. January 29, tila nalampasan ng First Lady si VP Sara sa departure honor sa pabot ng Vietnam ang Pangulo. Halos ganyan din na nangyari ng papuntang Germany, Czech Republic ang first couple. Nang tanungin ng broadcaster at vlogger na si Anthony Taberna ang estado ng relasyon nila ng Vice Presidente, sagot ng First Lady, bad shot din sa akin. ang ugat. Ang prayer rally sa Davao City noong January 28, kung saan binanata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Dinaluhan ito ni VP Sara at ang panganay na kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. I was always kind to her.
for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Kinukuha namin ng panig ni VP Sara pero wala pa siyang sagot. Sabi naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang dumalo ngayong araw sa 64th anniversary ng Pandaitan sa Paquibato District sa Davao City. Ako dili ko oposisyon. Dili ko kontra ni Marcos. Dili ko kontra ni Marcos. Pero wala ko masuporta niya kay agi kong presidente, daghang kong na amigong mga kandidatong presidente. So, para walay maduubos, dili ko gusto niya. Walang bagong pahayag si Pangulong Marcos tungkol sa sinabi ng First Lady. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumagot na sa text message ng GMA Integrated News si Vice President Sara Duterte. No comment daw siya sa pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nasabat sa NAIA ang mahigit 200 milyong pisong halaga ng shabu na isinilid sa mga tambucho. Arestado ang babaeng kukuha ng parcel. May spot report si Marisol Abduraman. Gamit ang grinder, sininsil ang mga tambutsyong ito. Pagbukas, tumambad ang mga kilo-kilong shabu. Yung parcel, ma'am, is from Zimbabwe, which is a 4 machinery muffler siya. Upon screening, nakita dun na mayroong siyang shabu sa loob. Ayon sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, naharang ang parcel sa isang cargo terminal sa NAIA Complex. Tinatayang mahigit 32 kilos ang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 200 milyong piso. Inaresto ang 28 anyos na kukuha sana ng parcel. Wala pa siyang pahayag. The consignee present herself with her identification card na sa kanya yung parcel po. Hindi na bago ang mga nai-intercept na kontrabando. Meron na rin mga naaresto pero sa kabila nito, meron pa rin mga nagtatangka sa ganitong gawain. Sa tingin ng PNP Aviation Security Group, posibleng isang malaking grupo ang nasa likod nito. Patuloy ang investigasyon para malaman kung saan dadalhin ang droga at kung may kasabwat ang claimant. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Motorsiklo nagliyab sa Mlang, Cotabato. Inaalam pa ng BFP ang sanhi pero posible nag-overheat umano ito. Forest fire sumiklab sa Mount Arayat sa Pampanga. Walang nasaktan sa sunog na naapula kagabi. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. 15 estudyante sugatan matapos maputol ang hanging bridge sa Manito Albay. Posibleng kinalawang na raw ang tulay na malapit sa dagat. Pangulong Bongbong Marcos pasok sa 100 most influential people ng Time Magazine ngayon 2024. Kabilang siya sa leaders category. SSS e-wheels na layong ilapit sa publiko ang serbisyo ng ahensya ay sinagawa sa Taytay, Rizal. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. May preliminary investigation ng Energy Regulatory Commission kaugnay ng 3 sunod-sunod na araw ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid. Nangangalat na raw sila ng mga impormasyon mula sa mga planta at National Grid Corporation of the Philippines. Sinisilip nila kung may batayan para formal ng imbestigahan ang forced outage ng 32 planta. Aalamin din nila kung may kapabayaan at kung may dapat parusahan dito. Ngayong araw, muling nag-red alert sa Luzon at Visayas grid. Herlene Budol, opisyal nang ipinakilala bilang host ng pre-noontime show na TikTok Clock. Kala ko nung una trial lang ho pero ngayon tuloy-tuloy na daw po. First love ko po to. Heart Evangelista, may advice para sa mga nababackstab. It always happens and it'll always happen. So, lintik, wag kang tatalikod. Toned abs ni Sandara Park, iflinex sa kanyang orange bikini. Dara, kabilang sa mga guest ng Running Man Philippines Season 2. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.